Mga katambay, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan, mga kababayan. Umpisa na po natin, mga kababayan. Komentuhan po natin. Ito pong napakagagaling pong mga congressman. Katulad po ni Congressman Luistro at syempre po si Congressman De Lima, mga tambay. Na wala pong issue to ng pulburon. At wala po tong issue na sinasabi pong mahilig sa saging na saba. Wala po, mga tambay. Sila po ngayon ang gumigisa at ginigisa po nila ang diskaya, mga tambay. Ganito po. At may halo pang pananakot, mga tambay. May halong pananakot. At yung isa naman, ang sabi po ni Congressman Luistro, hindi ka ba natatakot, mga kabayan, sa mangyayari sa'yo? At si Laila De Lima naman, bakit ka humingi ng executive session, mga kababayan? Ganyan po katitindi ang mga congressman ito dahil po may pinagtatakpan po yata, mga kababayan. Dahil alam naman po natin at alam na alam po ng taong bayan kung nasaan po ang ugat ng korupsyon sa ating bansa. Ano sabi ng Vice President? Ang ugat ng korupsyon at kontrolado lang ng dadalawang tao, lalong-lalo nung 19 Congress. Ang tinatawag niyang tambaluslos at ang kanang kamay na si Saldico. Pero sa Kongreso, hindi po kailangan mabunyag yan yung may kontrol ng pera ng taong bayan. Kailangan ipagtanggol hanggat maaari, isave, mga kabayan, ng mga aso umano at ng mga buhaya umano, mga kabayan. Pakinggan po natin, mga kabayan. Unahin po natin si Congressman Luistro na wala pong issue ng vote buying, mga tambay. Wala po siyang issue dyan. Tatakot makulong? Natatakot, Your Honor. Hindi ka ba natatakot makulong ang asawa mo? Natatakot, Your Honor. Hindi ka ba natatakot na mapalayo kayong mag-asawa sa inyong mga anak? Natatakot, Your Honor. Then why? Kaya po Why did you execute this affidavit? Your Honor, mas natatakot po kasi kami sa buhay namin ngayon dahil kinukuyog na po kami ng taong bayan. Kaya po, nag-execute po kami ng affidavit na ito dahil 120 million Filipinos po ang parang gusto kaming patayin at kami na rin po ang pinag-uusapan sa mga misa ng simbahan. Opo, kaya po napilitan po ako, sa totoo lang po, napilitan lang po akong yung mga kamag-anak ko na gusto na nilang magsalita. Sapagkat po lumalabas na parang ang sama-sama po namin. Parang gusto kami patayin ng buong 120 million na Pilipino. Kaya ngayon po, naisip po ng misis ko at ako po na mas mabuti pong yung mga pinangalanan na lang po namin dito ang maging kaaway namin at yun na lang po, alam namin po na ito lang po ang papatay sa amin, itong mga taong ito. Hindi po yung 120 Pilipino na gusto kaming katayin. At yung nangyayari po sa amin dito ngayon ay parang nakakahiya. Para kaming magnanakaw, samantalang hindi naman po kami nagnakaw. Napilitan lang po kaming gawin ang bagay na ito sapagkat mutual terminate nila ang mga project namin. Hindi kami pinasisingil. Road ride of way ang nangyayari po. Kaya po, kami po ay sinigaw na lang po namin ito kasi namili po kami, mag-asawa. Bulak, 1 kilong bulak o 1 kilong ginto. Ang pinili po namin, 1 kilong ginto. Dahil una, pareho lang naman siyang mabigat. Yung bulak at saka ginto, pareho siyang mabigat. Pero pinili po namin yung ginto. Kahit po kami mamatay bukas o papatayin po kami ng mga politikong ilang piraso na ito, alam po namin na may dangal po kaming mamamatay. Kaysa naman patayin po kami ng buong Pilipino sa Pilipinas. Na kahit saan po kami magpunta sa dulo ng Mindanao, Luzon at Visayas ay parang kaaway po namin lahat ng mga Pilipino. Samantala ngayon po, natatakot po kami sa buhay namin. Alam namin kung sino lang ang kaaway namin. Yung mga pinangalanan po namin dito, ito na lang po ang alam namin kaaway. Hindi po 120 million Pilipino po ang kaaway namin. Kaya sana po, pagbigyan niyo po sana kami kasi yung iba pong mga gusto pa pong mag-witness ng mga contractor, kung ako po ay inyong parurusahan po sa ginawa kong ito at ako po ay papagalitan po ninyo, wala na pong iba pang sisigaw ng mga contractor sa buong Pilipinas. Dahil una matatakot na sila kung ano po ang mangyayari sa akin
Kasi ang mangyayari po, parang nagbibigay po tayo ng hudya sa iba't ibang pang mga contractor na, hoy, tingnan nyo, ang nangyayari kay Curly at saka kay Sarah, tutulad ba kayo dyan para mag-star witness? Hindi na sila sisigaw, parang nagbibigay po tayo ng anyaya sa lahat ng mga tao na ang maging star witness. Mr. Chair, if I may interrupt our resource person, I wish to believe that you are not yet a witness, much less a state witness. And that reminds me as well of paragraph 33 of your affidavit. Who gave you the idea about state witness? Bali, ano po, ito po ay sinubukan po namin sapagkat kami po ang Please respond to the question, Mr. Diskaya. Ano po, tinanong ko rin po sa... Tingnan niyo po mga tambay, dinadala po sa proseso po na state witness kung sino raw po ang nagbigay. Mga kabayan, nasa inyo naman yun eh. Hindi naman po kailangan kung sino nagbigay. Kung ito po ay nagsasabi na po at sinasabi niya ang mga kasabwat niya at nagbibigay ng trabaho sa kanya ng mga politiko. Kasabwat ng DPWH. Sila po magkakasabwat yun eh. Politiko, DPWH. Mga engineering. At syempre, mga secretaries umano. Di ba? Mga undersecretary. Mga kabayan, mga secretary. Lahat po yan, mga district engineer at politiko. Kaya nga lang po, ayaw po kasi at hindi po matanggap ni Luis Troyan. Dahil ang sangkot po sa lahat ng pinasabog po ng mag-asawang Diskaya ay mga kabaro niya, mga congressman. Diyan po nagmula ang proyekto. Yan, ganyan po katindi mga tambay. At ini-interrupt at syempre dadalhin niya po sa legal at sinasabing kung sino po ang nag-utos at nagbigay sa iyo para maging state witness ka. At hindi naman po nila papayagan yan eh. Hindi po siya pwedeng maging state witness. Kasi sino po ba ituturo ng Diskaya? Hindi po ba sila? Bakit nila kukunin state witness yan? Eh kung sila rin naman na ituturo, mga congressman, mga bayan. At isunod po natin si Dilima, mga tambay. Ganyan po. Kaya dito po mga tambay, hindi po magugustuhan ng mga taong ito, lalo-lalo ng mga congressman, na itong sasabihin po nito ay puro po sila ang pasasabugin nito. Karamihan po ay politiko. At meron din po mga iilan-ilang mga senador na lalabas po dyan mga tambay. Baka mas marami pa. Baka mas marami pa senador mga tambay. Mas marami pa. Lalong-lalo po yung matakaw sa pera, mga kababayan. Dito lang po sa, kung natatandaan nyo po, ilan po ba ang pumirma sa impeachment ng Vice President? Mahigit 200 po. Mahigit 200 plus po ang pumirma. Sa tingin nyo, hindi po mabibigyan ng mga malalaking proyekto yan? Yung mga pumirma na yan? At yung gustong-gusto mag-impeach sa Vice President? Sige nga. Pakinggan na po natin si Laila de Lima. Paragraph 19, before paragraph 20, where you enumerated 17 or so members of the House of Representatives, sinabi niyo po dito, ito ay binibigay namin sa kanila ng cash. Ang bawat transaksyon ay may karampatang voucher at ledger na nagsasaad ng mga araw kung kailan nila ito natanggap. So meron kayong documentary evidence. Yes, Your Honor, meron po. Kung i-require namin na i-produce yung documentary evidence na yon, ledger and karampatang voucher, ang makikita lang ba ho namin ay yung mga pangalan na nakalagay dito, 17 members of the House of Representatives. Your Honor, yes, mailalagay po dito, pero yung iba po dito kasi ang tumanggap, kaya mapapansin nyo, ilan sa kanila, ibig sabihin hindi sila lahat, ilan sa kanila kasi po is yung mga tao lang po nila ang tumanggap. Hindi pa rin po ako satisfied tungkol sa bakit kayo in the first place humingi ng executive session. If you don't answer it properly, you'll be nearing a citation for contempt. Bakit iko-contempt mo, mga tambay? Bakit? Ayaw mo ba malaman yung mga politiko na sinasabi niya ni Diskaya? Yung mga sangkot at pati yung mga kumukuha na mga bata-bata nila, dahil hindi naman po lahat yan ay ang congressman po at mga politiko ang personal na kukuha niyan. Mag-uutos lang po yan. Ganyan din po nangyari kay De Lima. Nag-uutos lang po siya sa mga hearing sa kanya. Hindi po ba?
Inuutusan niya si Dayan. Inuutusan niya si Junel. 'Di ba? Dito po umano sa pera nung sa Bilibid. Hindi po ba? Nag-uutos lang po. Bakit hindi ka makapaniwala, Dilima, na ang mga congressman ay nag-uutos din na katulad mo nung panahon na ikaw ay may kaso pa. 'Di ba? Nakakatawa. Ikaw ba personal? Sa lahat ba ng pagkakataon, ikaw ang kukuha ng komisyon mo at ikaw ang bibigyan automatic? Hindi po ba? Marami po dyan nag-uutos lang sa mga bata-bata nila, kamukha ni Dayan, kamukha ni Junel. Hindi po ba? Umano? Ibang klase ka, Dilima. Yan po ang napakagagaling po na congressman, mga kabayan. At nakapagtataka po bakit nanalo ang mga ito. Ako po ay nagtataka bakit nanalo po ang mga ito, mga kababayan. Katulad po ni Luistro. Si Luistro po ay nakita po natin, talagang gamit na gamit po niyan umano ang kanya pong ayuda, ang kanilang mga ayuda. Nagmamano pa sa kanya. At binibless pa niya ng kanyang kamay yung mga binibigyan niya ng pera. Panahon ng kampanyahan, mga kabayan. Pero hindi po siya na-disqualified, mga kabayan. At itong isang senadora, napakalinis po ito at hindi po siya makapaniwala. Bakit po siya humingi ng executive session, mga tambay? Siyempre, napakarami niya ibubunyag. Biro mo, mahigit 17 na mambabatas ang kanyang binunyag. Kailangan ng executive session yan. At siyempre, hihingi siya ng proteksyon. Di ba? Dahil manganganib ang buhay niya. Dahil itong kanyang mga pinangalanan ay hindi po basta-basta ito. Dahil kasama po sa pinangalanan ang tinatawag na tambaluslos. Di po ba? Dahil sa mga proyektong ginagawa nila at pinopondohan nila. At ang saldi ko. Di po ba? Bakit po kasi iniipit nyo na iniipit? At talagang sinisiraan nyo ang credibility o kredibilidad ng witness na katulad ng mag-asawang Diskaya. Sinisiraan po nila ang credibility eh. Sinisiraan ni Dilima, matambay, yung kredibilidad na hindi pwedeng maging witness. At ganun din po si Luistro na hindi pwedeng maging state witness ang mag-asawang Diskaya dahil ang pinalalabas nila ay merong sabwatang naganap, lalo-lalo rin sa Senado. Mga kabayan, palibasa, gawain po nila yan. Dahil mismo, si Senator Marcoleta ay nag-privilege speech po siya sa Senado kahapon na itong mag-asawang Diskaya, mga kabayan, ay pinupuwersa sila na magsinungaling umano sa Kongreso dahil magkakaproblema sila at sila'y makukulong, makukontempt. At meron pong nag-message kay Senator Marcoleta at mismong abogado umano ng mga Diskaya. Iniipit para po mapagtakpan at mailigaw at mailayo ang issue ng korupsyon umano sa mga congressman. Hindi kaya, lalo-lalo kay Saldico at kay Tambaluslos, mga kababayan. At yung sinasabi nga po ni Senator Marcoleta, kung talagang gusto nyong malaman lahat, mga kababayan, ang korupsyon, lalo-lalo yung mga kakonsyaba sa DPWH, ang secretary at ang undersecretary, dapat nyong imbestigahan yan. Di ba? At tingnan nyo lahat ang mga kinakakausap niyan at ang mga proyekto niyan. Saan-saan ang mga proyekto niyan at sino-sino ang may hawak ng proyekto niyan. Sino ang mga congressman o representative at sino ang pinagbigyan ng mga kontraktor na yan ng mga DPWH district engineer at kung sino ang politiko sa lugar o distrito na yan. Malalaman na po yan mga proyekto kasi po ang bawat congressman o representative po ay meron po mga panukalang proyekto yan sa mga distrito. Dinadala po nila yan sa mga bayan, probinsya. Kaya nga po halos lahat po sila ay may malalaking budget. Kaya nga po ano po ba natuklasan? Kilalaki ng budget pati party list. Pati party list ni Saldico. Ubod ng laki, hindi bababa sa 13 billion ang nakuha niya sa kanyang party list na Ako Bicol party list. At ganun din yung party list daw po
ng kanyang pamangkin na BHW party list. At lalong-lalo po ang Tingog party list ng pag-aari po yata ng speaker, mga kababayan. Yan ang dapat yung imbestigahan. Imbestigahan nyo yung malalaking tao. Kung talagang gusto nyo dito sa Kongreso, dahil hindi naman ninyo gagawin yan, kahit putulin ng mga leeg nyo umano, kahit tanggalan kayo ng mga wig at tanggalan kayo ng mga kilay, hindi nyo gagawin yan na imbestigahan nyo ang mga sarili ninyo. Dahil mismo pati ikaw, sa 19 Congress, nahandyan ka, Luistro. Congressman ka. Isa kang congressman. Di po ba? Si Luistro. At napakarami rin pong issue niyan. May issue pa nga yan na hindi nagbayad ng talent fee sa pagiging abogado ng law firm ng asawa ng Vice President. Di po ba issue yan eh? At napakarami pong issue at proyekto sa Batangas. Napakarami rin pong pumuputok na mga ghost project ng mga congressman sa Batangas. At napakarami ring flood control na mga law standard at mahihina. Kaya nga po nilulubog at binabahari ng Batangas dahil sa mga congressman na may daladalang mga proyekto ng mga flood control, mga kababayan. Hindi po ba? At isa po si Luistro na congressman ng Batangas. At yan po ay pinasabog po na napakarami pong anomalya ng flood control sa Batangas at nagkakasuhulan pa. Sino po ang nagpasabog? Isa rin pong congressman, anak po ng Senadora Loren Legarda na si Congressman Libiste. Libiste po ba yan o Libisto? Libiste. Libiste po yata, mga kabayan. Yung batang-batang congressman. Hindi po ba? Kaya dito po mga tambay, hindi po magugustuhan ni De Lima at ni Luistro dahil sila po ay congresswoman ng 19 Congress kung saan po nilagyan ng napakalaking proyekto, budget, ang kanilang mga flood control. Hindi po ba? Sa kanilang probinsya, lalawigan, distrito. Hindi po ba lalong-lalo itong kinu-question ang pagiging state witness nitong Diskaya, mga tambay. Itong mag-asawang Diskaya. Dahil hindi po nila yan i-accept sa Kongreso. Dahil kaya nga sinasabi nga po ni Diskaya, ano po sabi ni Diskaya? Kung talaga ang ating bansa, ang ating mga politiko ay talagang gusto nyo na lumabas lahat ng katotohanan. Di po ba? Bigyan nyo ng proteksyon ang mga contractors para mas maraming maibunyag at lumakas ang loob, hindi matakot. Proteksyonan ninyo para magsalita silang lahat. At marami pang magsasalita ayon kay Diskaya, hindi lang siya. Kaya nga lang, kung ang gagawin po na sinasabi na kailangan tugisin at malaman ang ugat ng korupsyon kung sino talaga ang gumawa, hindi po nila gagawin na sila po mismo ang usigin ng taong bayan. Dahil mismo ang mga Diskaya, sinabi na nila, mahigit 100 milyon ang gustong tsumugi sa kanila dahil galit na galit sa kanila dahil nga sila ang iniipit lalong-lalo po sa mainstream media na parang sila lang ang may kasalanan pati daw sa simbahan. Sila pa rin ang topic. Parang ang Diskaya lang ang pinakamasama at pinakamagnanakaw sa bansa lalong-lalo po sa pagawain natin sa gobyerno. Hindi po ba? Sila lang ang iniipit kasama po ang mga DPWH at ang mga ilang-ilang korap. Hindi naman po lahat sa COA ay korap. Hindi po ba? Sila lang. Pero ang mga congressman at mga senador na involved, mga kabayan, malayang-malayang nakapagsisimba na hindi binabatikos ng mga pare umano. Dahil mismo ang Diskaya nagsabi niyan. Ganyan po kawawalang ya, mga tambay sila. Kung saan lang po nila dadalin at pasasamain
Katulad po nitong isang contractors na pinasasama nilang pilit samantalang ito'y aso lang ito. Aso! Sunod-sunuran lang po ito sa amo niya. Kung siya'y bibigyan ng proyekto. Pag naman siya'y binigyan ng proyekto, magbibigay naman siya ng malaking porsyento. Dahil yun ang kontrata at yun ang rules. Yun ang gusto ng congressman o sino man o senador na bibigay ko sa iyo ang kontratang ito. Diskaya. Basta ang komisyon ko, ganito. Politiko ang nasusunod. Ayon na rin mismo yan kay Mayor Magalong. Hindi po ba? Politiko lahat ang nasusunod. Pati sa komisyon. Pero sa investigasyon nila, parang sila'y mga normal na tao na walang kaalam-alam. Hindi nila alam ang nangyayari. Ang nangyayari sa ginagawa ng mga contractors at ng DPWH. Para pong nagbubulag-bulagan ang mga congressman sa issue ng flood control. Mga kabayan. Kaya itong mga tao na ito, mga kabayan, lalo-lalo itong mga involved sa 19 Congress, lalo-lalo po yung mga kontrolado po ang pera, lalo-lalo po yung napakahusay mag-chop-chop. Di ba? Yung mga ginagawa nila insertion sa ating bansa, mga chop-chop-chop, mga unprogram nila, mga ayuda nila, mga kabayan, di ba? Sino po ang kumukontrol? Sino po ang kauna-una sinabi po ng isang congressman na may hawak na USB? Si Congressman Toby Tiangco. Ano po sabi ni Congressman Toby Tiangco? Ang kumukontrol ng pera, lalong-lalo pagka gusto nilang lakihan ang kanilang mga budget, ay pag dinala na sa BICAM Conference Committee Report, kontrolado na po ng speaker, ni Saldico, ni Stella Kimbo, ni Manix Delipe, si Nonoy Libanan, at ang senadora na sinasabing si Grace po, mga kabayan, ang dating senadora, at marami pa raw iba yan, mga kabayan. Diyan na po nila chinuchugi o chinachap-chap para siguro sinusukat po nila. O ikaw speaker, gaano ba kalaki bolt mo? Susukatin natin para malaman natin kung gaano kalaki ang magiging extraordinary mo umano. O ikaw Saldico, malaki ba ang bolt mo? O susukatin natin kung kakasya at gaano karami ang extraordinary mo umano. Hindi kaya? At ganun din po sila Kimbo, mga kabayan. Yan ang dapat imbestigahan. Ang kumukontrol ng pondo at ang mga libro ng congressman. Luistro. Si De Lima, hindi pa kasama yan sa 19 Congress. Mga kabayan, ang issue lang po ni De Lima, ni Congressman De Lima, na questionable din po bakit nanalo yan. Nagtatanong lang po si Kamanong. Ang issue lang po ni De Lima, unang-una, yung kanyang saging na saba, umano. At syempre, yung pagiging pulburon. May issue po ito ng pulburon at nakulong po ito. Yan po mga issue niyan eh. At issue niya po kay Junel. Issue niya kay Dayan. At issue niya po sa Muntinlupa, yung mga magaganda katawan doon na mga nakakulong. At syempre, yung issue niya po, nung naging DOJ secretary siya, na meron din po siyang issue, corruption, sa panahon po ni Pinoy. Pera po, pera, mga bayan. Mismong COA ang nagpatotoo na meron din pong issue, pera, sa panahon niya, nung siya'y DOJ secretary. At sa panahon po niya, ay napakarami rin pong natsugi sa panahon po ni Pinoy. Nung siya po ay DOJ secretary, ang natsugi po ay mahigit 85,000 sa panahon po niya. Karamihan po ay normal na tao. Mga chinugi ng NPA, mga chinugi ng addictus, mga chinugi ng Randing and Tandem, mga chinugi ng mga iskalawag, mga chinugi ng mga holdupper, kidnapper, at kung ano-ano pa na masasamang tao. Halos normal na tao ang natsugi sa mahigit 85,000 at kasama po ang chinugi ng NPA. Nabanggit ko na po yata yan. Yan po ang legacy niya, mga tambay, ni De Lima. Yan po. Pero yung sa 19 Congress, kasama na po si Congressman Luistro dyan. At napakarami po nilang issue sa kapirahan. Magmula po ng 2023, 2024,
2025. Sila po ang nagkamal ng isang damukal umano na pondo sa kanilang mga opisina, sa kanilang mga distrito. Lalo-lalo po ang maanumalyang mga ayuda umano nila na dapat pong silipin din yan. Hindi lang po flood control. Ang problema po, korupsyon sa ating bansa. Sinaganahan na po nila lahat. Sinagad na po nila ang korupsyon. Marami pa po yan. Pag po yan ay sineryoso, lalong-lalo po pagka ang presidente na ay si Vice President Sara Duterte, pagka sineryoso po yan ni Vice President at pinabuksan po ang mga libro niyan, lalabas po lahat ang mga baho ng mga magnanakaw at nagpakademonyong mga politiko sa ating bansa. Buksan lang po nila ang libro nila. Lalong-lalo po yung libro ng mga proyekto nila. Ano at saan at magkano ang budget ng mga libro nyo, proyekto nyo. Saan nyo ginamit at ano yon para malaman kung talagang wala kayong ghost project at yung pera ay tumutugma sa proyekto. Hindi na ibubulsa, hindi na ilalagay sa vault. Hindi po ba? Yan po ang mga issue niyan, lalong-lalo po sa Kongreso. Mga kababayan, magkakaiba po na issue yan. Iba ang issue ng presidente dahil yung kanya ay mas marami rin yung kanya. Di ba? Ang presidente ay isang damukal din po ng issue pagdating po sa pera ng taong bayan. Di ba? Iisa-isahin pa ba natin yung ginto, PhilHealth, di ba? Maharlika Investment Fund, di ba? GAA, SSS, PDIC, di ba? GSIS, at marami pang iba. Sobrang dami, mga kababayan. At pati issue ng pulburon. Yan po, mga kababayan, ang mga congressman na walang kabuhay-buhay ang gagawing investigasyon. Unang-una, save the king, save the queen, at save the crocs, save the dog. Isasalba po nila lahat ang ulo nila dyan umano. Mga kabayan, gagawin po nila dyan, kailangan po, meron po silang idiin sacrifice. Maghahanap po yan na magiging sacrifice. Isasakripisyo, mga kabayan, para doon po lahat, ibuhos lahat ang sinasabing hari ng korupsyon sa flood control, mga contractors at mga kalaban sa politika na mga politiko. Sigurado po yan. Yan ang ididiin nila dyan. Mga kalaban sa politika. Mga kabayan, mga contractors, mga district engineer, mga nasa COA, yung mga empleyado dyan na pumirma na mga ghost project. Pero pagdating po sa matataas, katulad ng secretary na nag-retired, na si Bonoan, baka po mailigtas ang ulo niyan. Ito pong pinaiimbestigahan ni Senator Marcoleta, na si Yusek Cabral, baka hindi po rin imbestigahan yan. Si Yusek Cabral, mga kababayan. Kaya nga po nagtataka po ang taong bayan. Bakit po? Yung Kongreso, yung House of Representatives, na isang damukal ang issue ng korupsyon, hindi matanggal-tanggal ang speaker. Pero yung Senado, na hindi isang damukal ang issue ng korupsyon, ilang linggo lang, tanggal na ang Senate President. Hindi po ba kayo nagtataka? Kung gaano kalakas at ka-powerful ang isang tambaluslos na tinatawag ng Vice President? Napaka-powerful. Pero lahat naman po yan ay may hangganan. Mismo ang Vice President, ang dating Pangulong Duterte, nagsasabi, lahat naman po yan ay may hangganan. May katapusan. Lahat po ng bagay sa mundong ito ay may katapusan. Hindi po forever ang pagiging maangas mo at pagiging sinasabing ikaw ay reyna ng contempt, hari ka ng contempt, at kala mo kung sino ka. Pag po ang bolang kristal po ninyo ay nabasag na at hindi na po umilaw, disgrasya na po kayong lahat, mga kababayan. Komento lang po na inyong lingkod. Thank you po, mga tambay. At wala pong kabuhay-buhay, mga kababayan.
At talagang wala pong mapaparusahan, lalo-lalo po ang mga nagsasalita sa Kongreso. Hindi po mapaparusahan yan. Yung isang damukal po na flood control din sa kanyang distrito. Hindi po ba, Congressman Luistro? Thank you po. Sana gusto po natin Tambayan Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At sa patuloy po nagsusubscribe sa inyong lingkod, thank you po. Mabuhay po kayo. At syempre po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, thank you po. At maraming salamat din po sa nagbibigay po ng tulong at biyaya sa inyong lingkod. Shoutout po kay Ma'am Nancy, Tatay Nick ng Canada, Gay at Siena, Norma Garcia, Michelle Yamaguchi Vlog, Rosalina RK Team 888, Wills Bubbles 5697, Arpel Villacorta, Chodorico Erguisa Jr., Anijo, ako si Pilam, Jovelyn Watanabe ng Japan, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Jake Yahut 4531 ng Maistog, California, USA, Eric Hershio ng Canada, Kingston 123 ng Hong Kong, si Bei Chichiyoko, Ma'am LB at Sir Manny ng North Miami, Florida, USA. Maraming salamat po mga tambay. Ingatan po kayo, lalo-lalo po sa inyo po mapagawa. Thank you po. Shoutout po sa inyong lahat. At syempre po yung dalangin at dasal po natin mga kabayan, pagsamasamahin po natin na maingatan po ang pamilya Duterte. Ang ating Vice President ay maingatan po sana lalo po sa mga nagtatangka po ng masama sa kanya. Maingatan po sana ang Vice President. At ganun din po ang ating dating Pangulong Duterte. Maingatan po siya, mailayo po sa kasamaan, at syempre po madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan at makabalik po sa ating bansa sa lalong mabilis. Maraming salamat po sa mga dasal mga kabayan. At muli po mga tambay, tayo rin po syempre po magdasal at manalangin na maingatan po tayo at ang ating buong sambahanan. Thank you po. Paalam. Bye-bye. Ingat po.